Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Mga kaibigan, ang ating pong bansa ay under attack. Tayo po ay nilulusob, tayo po ay kinakamkam, tayo po ay inaapi ng dambuhalang bansa na China. Nasa atin po sa pagre-research, nakita po natin sa Google ito. Hindi lang pala West Philippine Sea ang inaari ng China, mga kaibigan. Officially, inaari rin nila ang East Philippine Sea. Alam niyo ba na yung Benham Rice ay wala sa West Philippine Sea, nandun po sa East Philippine Sea. Doon po sa mapa ng China na gawa-gawa nila, abay 9 dash line, ginawan 10 dash line, pinaikutan na po Pilipinas. West Philippine Sea kanilang inaangkin, East Philippine Sea kanilang inaangkin. Ngayon, ang mga incheck, yung komunisang incheck, abay hindi po natin masisisihan sapagkat sila ay mga patriots, nationalists, nagkakaisa. Kahit na mali ang kanilang bansa, nagkakaisa sila at kanilang pinaglalaban ang kanilang karapatan ng kinin ang karagatan ng Pilipinas. Ang mga Pilipino, mga kaibigan, bagamat meron po tayong mga kababayan na naninindigan para nila Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard, sumasaludo po tayo yan. Commodore Tariela, mabuhay ka. Meron po tayong senadora, si Risa Hontiveros. Abay, naninindigan po yan. Pero, kasamang palad, Pilipino po ito, Pilipinas ito eh. Sa Pilipino, parating may traidor. Traidor nagpapatay kay Andres Bonifacio, traidor ng mga makapili, traidor nagpapatay kay Antonio Luna, traidor yung mga kumakampi sa Hapon, laban sa interes ng Pilipinas. Karamihan ng ating pong mga leaders ng panahon ng Hapon nagko-collaborate sa mga Hapon. Ang kanila pong dahilan para mabawasan yung mga binabayoneta ng mga Hapon. Pero meron naman tayong mga Pilipino na nagsisilbi pong Marcoleta, mga makapili, kumakampi ng hayagan sa mga kababayan sa China nangangamkam. Dito po sa ating nakalap na page sa Google, babasahin ko po sa inyo. Ito ang pahayag ng kanilang foreign minister, si Wang Yi. Kung Wang Yi ito, dapat karatihin to. Ito po ang kanyang pahayag. We are the first sovereign state who did scientific research and completely mapped the Benham Rice. Therefore, on behalf of the People's Republic of China, I, Wang Yi, Foreign Minister, claims the entire Eastern Philippine Sea and declared that Benham Rice as Chinese territory. Sa Tagalog, kami ang unang bansa na nagsagawa ng mga pananaliksik, scientificong pananaliksik at nagmapa ng Benham Rice. Kaya nga para sa kapakanan ng People's Republic of China, yung Communist China, ako si Wang Yi, Foreign Minister, ay umaangkin ng lahat ng Eastern Philippine Sea at dinideklarang ang Benham Rice ay Chinese territory. Ito po sa Google po yan. Yan, makikita po ninyo. Yan po ang picture ng foreign minister nila. Alam po ninyo, nung nagkaroon ng isang forum tungkol sa West Philippine Sea, ang speaker ay si Commodore Tariela na siya po nakakaalam ng nangyayari po dyan sa West
and East Philippine Sea. Abay, nagpakita po siya ng mga graphs, mga PowerPoint, at kasama rin ang litrato na para pong hindi favorable sa Chinese Prime Minister na si Xi Jinping, yung kaibigan po ng mga senador natin at kaibigan ni Rodrigo Roa Duwag Duterte. Traidor Duterte. May mga nagagalit pa sa atin ng mga DDS. Wala akong pakialam. Gusto nyo mag-unsubscribe? Gusto ko mag-unsubscribe kayo para wala makapili sa kawalan demokrasya list of subscribers. 120,000 going higher. Abay, maraming salamat po at alam ko may kampanya sila Sara Duterte na mag-unsubscribe ang mga DDS. Hindi lang po si Sara Duterte magkakampanya. Ako, mag-unsubscribe kayo. Lumayas kayo sa akin channel. Kayo na mga Duterte, maka-Duterte, maka-Marcoleta, maka-traidor sa kakampi ng China, magsilayas kayo sa akin channel. Hindi ko kayo kailangan. Meron pa rin kakampi sa atin na ayaw magpaalipin sa China, ayaw na maging maka-Duterte at ayaw nilang maging probinsya tayo ng China. Ngayon, hayagan, nagdeklara ng pagkampi sa China itong siyam na senador ng Pilipinas. Siyam na senador ng China dapat to. Number 1, Padilla. Itong balik Islam na haram. Robin Hood, haram, Padilla. Number 2, Iglesia ni Cristo, Marcoleta. Number 3, ex-convict and future convict Bato de la Rosa. Bongo, Escudero, Villanueva, Jesus is Lord, Villanueva, Cayetano, Peter Alan Duterte Cayetano, Pia Duterte Cayetano, Amy Duterte Marcos. Padilla, Marcoleta, Bato, Bongo, Escudero, Villanueva, Cayetano, Pia, Amy. Siyam na hayagan ng mga traidor na senador. Nakakahiya. Senador kayo ng Pilipinas, pinaglalaban ninyo China, I condemn all of you. 9. Yan po ang ating pong paninindigan. Pakalatin po ninyo to please. Kayo mga DDS, lumayas kayo sa channel ko. Dissenting channel to. Makabayang channel to. Lumalaban to sa China. Lumalaban sa corruption. Lumalaban eye to eyeball. Eye to eye, toe to toe to the Dutertes. At kung sino man kumakampi sa mga Duterte, sa lahat ng senador, inuulit ko po ang hamon ko ng public debate sa isang pro-Chinese senator. Ang pangalan ay Iglesia ni Marcoleta. Hinahamon ko po yan. Siya po ay kinakailangan sumagot kung saan niya gusto. Kahit dyan sa teritoryo ng Iglesia, dyan sa Tandang Sora, darating po ako. Makipag-debate ka lamang, manindigan ka lamang, Marcoleta. Hinahamon ka ni Waldy Carbonell ng debate. Lincoln Douglas type of debate. Ano po ibig sabihin niya? Baka hindi na ito naintindihan sapagkat abogadong pulpul to eh. Ang Lincoln Douglas debate, collegiate debate po yan. Meron pong proposisyon pagdidebatihan. At siya ay affirmative or negative, ganun din po ako. Mamimili ako. Halimbawa, ang ating pong proposition, resolve that the West Philippine Sea is legally claimed by the People's Republic of China. Negative ako. Ibig sabihin, papaglaban ko na hindi. At ang mga Marcoleta,
manindigan ka, nimalis ka, panindigan ka. Ipaglaban mo yung bansa mong China. At tayo magtutuos kahit saan. Pero umpisa, Plaza Miranda muna. At magbigay ka ng alternatibo kung takot ka sa Plaza Miranda. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!